Kamusta mga tropa? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang warrant of arrest laban kay dating Ako Bicol Representative Zaldico at kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya ngayon na hindi lang siya iniimbestigahan, kundi formal na siyang pinaghuhuli ng Sandigan Bayan dahil sa flood control scam. Pero hindi lang ito tungkol sa isang kongresista. Dahil sa mga naging pahayag niya sa video, idinawit niya mismo si President Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez at sinabing galing daw sa kanila ang utos na magpasok ng halos 100 bilyong pisong budget insertions para sa mga flood control projects. Kaya ang tanong ngayon, ano ang kahulugan ng warrant na ito? Ano ang pwedeng kahinatnan kay Zaldico? At bakit parang biglang nagmamadali ang gobyerno na hulihin siya pagkatapos niyang magsalita laban mismo sa pinakamataas na opisyal ng bansa? Bago natin himayin ang legal at politikal na epekto, balikan natin saglit ang timeline para malinaw ang kwento. Ilang buwan nang iniimbestigahan ang umano'y malawakang korupsyon sa flood control projects sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa mga Senate hearing at iba't ibang investigasyon, lumabas ang testimonya ng mga engineer at contractor na nagsasabing overpriced, substandard at sa ilang kaso, ghost project pa raw ang ilang flood control infrastructure. Ayon sa ilang pagtataya, daan-daang bilyong piso ang total na halaga ng mga proyektong ito at malaking porsyento raw ang napupunta sa kickbacks at hindi sa totoong proyekto. Kasabay nito, si Zaldico na unang iniugnay sa mga flood control allocation, matagal na ring iniimbestigahan at naging target ng public anger. Pero ang turning point talaga ay noong naglabas siya ng mga video statement online. Sa mga video na iyon, inamin niya na tumulong siya sa pag-facilitate ng malalaking budget insertions sa proposed national budget para sa flood control at iba pang proyekto. Pero ang sinasabi niya, hindi raw siya ang utak. Ayon sa kanya, galing daw ang direktiba sa pinakamataas na level kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kay dating House Speaker Martin Romualdez at sinabing sila raw ang nag-utos na magpasok ng humigit kumulang 100 bilyong pisong budget largely para sa flood control. Ito na ang nagpaputok lalo ng issue kasi hindi na lang simpleng kwento ng isang congressman na nagbulsa, kundi aligasyon na may kinalaman mismo ang Pangulo at ang pinsan nitong House Leader sa malakihang budget games. Pagkatapos ng mga video na iyon, sumabog ang galit ng publiko. May malalaking rally sa Maynila at sa iba't ibang lugar, kasama ang napakaraming miyembro ng religious groups at civil society na humihingi ng hustisya sa flood control scandal. Ang sentro ng galit, bilyon-bilyon ang ginastos daw sa flood control. Pero taon-taon binabaha pa rin ang mga komunidad. May nasasawi, nasisira ang bahay, at nalulubog sa tubig ang kabuhayan. Habang nakikita mo sa balita ang mga pamilyang tumatawid sa baha, may mga dokumento naman at testimonya sa Senado na nagsasabing substandard ang proyekto. May kickback at may mga proyektong nakalista pero wala naman talaga sa lupa. Natural lang na umabot sa puntong napakalakas ng panawagan na managot ang mga sangkot, mataas man o mababa. Ngayon pasok na tayo sa pinakamainit na bahagi, ang warrant of arrest. Noong Nobyember 21, naglabas ang Sandigan Bayan ng mga warrant of arrest at hold departure orders laban kay Zaldico at 17 pang opisyal ng DPWH at mga direktor ng pribadong kumpanya na sangkot daw sa isang flood control project sa Oriental Mindoro. Ibig sabihin, mula sa pagiging investigasyon at public hearing, umabot na ito sa formal na kasong kriminal sa anti-graft court. Sa legal na mundo, napakalaking hakbang nito. Hindi pa siya guilty, pero sinasabi ng Sandigan Bayan na may probable cause para litisin sila. Hindi basta-bastang press con lang ito, kundi may kasamang aktwal na utos na arestuhin ang mga inaakusahan. Ano ang pwedeng mangyari kay Zaldico mula sa puntong may warrant na siya? Una, kapag na-serve ang warrant at maharap siya sa korte, dadaan siya sa proseso ng arraignment kung saan babasahan siya ng sakdal at tatanungin kung ano ang plea niya. Presumed innocent pa rin siya sa mata ng batas, pero malinaw na hindi na ito simpleng intriga. Actual case na ito sa anti-graft court. Maaaring payagan siya mag-bail depende sa nature ng kaso at assessment ng korte kung flight risk ba siya o hindi. Pero dahil sa bigat ng issue at laki ng halagang sangkot, siguradong hihigpitan ang pagbusisi dito. Ang posibleng kahinatnan kung eventually makonvict siya, pagkakakulong, malaking multa, at perpetual disqualification from holding public office. Ibig sabihin, tapos ang political career niya kung umabot sa final conviction. Pero ang mas interesting,
ay hindi lang kung ano ang pwedeng mangyari kay Zaldico, kundi kung ano ang pwedeng mangyari sa mga taong idinawit niya. Nang sabihin niya sa video na galing daw kay Marcos at Romualdez ang utos para sa bilyon-bilyong budget insertions, para niyang sinasabing hindi siya loan operator, kundi bahagi lang siya ng mas malaking sistema. Siyempre, agad itong itinanggi ng mga kampo ni Marcos at Romualdez at sinabing hindi totoo o hindi logical ang aligasyon. May mga kaalyado ng administrasyon na nagsasabing damage control lang ito ni Ko o pinapalihis niya lang ang sisi para hindi siya mukhang sentro ng korupsyon. Sa kabilang banda, may mga kritiko naman na nagsasabing kailangan itong imbestigahan ng seryoso dahil hindi biro ang binitiwang pangalan at halagang binanggit. Kung titingnan mo ang timing, matagal nang umaalingas-ngas ang issue ng flood control, matagal nang may mga engineer at whistleblower na nagsasalita tungkol sa substandard at overpriced projects. Pero parang naging sobrang bilis lang ng galaw ng gobyerno sa pag-anunsyo ng arrest warrants right after na maglabas si Zaldico ng mga video na diretsyong tumuturo sa Pangulo at sa kanyang pinsang House Speaker. Hindi ibig sabihin nito na fabricated ang kaso or purely political, kasi malinaw na may dokumento, kontrata at mga testigo ring nag-uugnay kay Ko sa flood control mess. Pero kung ordinaryong tao ka na nanonood, hindi mo maiwasan magtanong, bakit ngayon lang nagkaroon ng ganitong level ng urgency? Bakit nung tahimik pa si Ko, parang mabagal ang galaw? Investigasyon dito, hearing doon. Pero nung nagsimula na siyang magbitaw ng pangalan ng sitting president, biglang may malalaking pahayag na arestuhin agad, walang special treatment, at makukulong sila bago magpasko? Sa isang banda, may narrative ng rule of law. Ito yung sinasabi ng Malacanang at ng mga opisyal na ang ombudsman, sandigan bayan, at iba pang institusyon ay gumagalaw, nag-iimbestiga at nagfa-file ng kaso base sa ebidensya, hindi base sa politika. Sa ganitong framing, ang pagsampa ng kaso kay Ko at ang paglabas ng warrant of arrest ay patunay daw na kahit dating kaalyado, kahit malapit sa administrasyon, pwedeng kasuhan at arestuhin kapag may pruweba ng korupsyon. Sa kabilang banda, may narrative naman ng selective justice. Ito yung pinaniniwalaan ng mga kritiko na nagsasabing kumikilos lang ang sistema kapag convenient sa mga nasa kapangyarihan at na ang biglaang paghabol kay Ko ay partly dahil naglabas siya ng mga aligasyon laban kay Marcos at Romualdez, hindi dahil biglang ngayon lang nadiskubre ang flood control problem. Hindi natin pwedeng i-assume na pure revenge lang o pure justice lang ang nangyayari. Pwedeng both. Pwedeng totoong may matinding korupsyon at kailangan talagang managot si Ko at iba pa. At sa parehong panahon, pwedeng ginagamit din ng iba ang sitwasyon para ipakitang malinis kami o para i-distance ang sarili mula sa eskandalo. Halimbawa, malinaw na sa mga pahayag ng Malacanang, ipinapasa na nila sa ombudsman ang mas malalim na investigasyon hindi lang kay Ko, kundi pati kay dating Speaker Romualdez at iba pang high-profile figures para masabing independent body ang magdedesisyon. Ito ay isang paraan para sabihin ng administrasyon, hindi kami natatakot maimbestigahan. Pero ang tanong, gaano ka-transparent at ka-deep dive ang magiging investigasyon kung mismong Pangulo na ang parte ng aligasyon? Pagdating kay Bongbong Marcos mismo, aligasyon pa lang ang lahat ng ito mula kay Zaldico at kailangan pa itong patunayan sa korte o sa anumang formal proceeding. Hindi pwedeng i-present bilang fact na mastermind siya dahil wala pang judicial finding o conviction. Sa mga video ni Ko, direkta niyang sinasabi na galing daw mismo kay Pangulong Marcos at kay dating Speaker Romualdez ang utos na magpasok ng bilyon-bilyong halaga ng budget insertions. Kung totoo ito, napakabigat ng implikasyon dahil hindi lang ito simpleng korupsyon sa mid-level, kundi sistemang nanggagaling sa itaas. Pero sa ngayon, aligasyon pa lang ito, mariing itinatanggi ng kampo ng Pangulo at ng mga kaalyado niya. At tanging masinsinang investigasyon at judicial process lang ang makakapagpatunay kung alin ang totoo. Sa dulo, ano ang realistic na pwedeng mangyari kay Zaldico? May 4 na general na direksyon na pwedeng takbuhan ng storya. Una, pwedeng mahuli, maharap sa sandigan bayan, makapagpiyansa kung papayagan, at dahan-dahang sumailalim sa trial na pwedeng tumagal ng ilang taon.
Doon natin makikita kung gaano kalakas ang ebidensya laban sa kanya at kung ano ang magiging hatol. Pangalawa, pwedeng magamit siya bilang state witness kung sakaling magdesisyon ang mga prosecutor na mas valuable ang testimonya niya laban sa mas mataas na opisyal kapalit ng mas magaan na kaso o reduced penalty. Pero politically explosive ito dahil ibig sabihin, papasok mismo sa gitna ng bagyo ang pangalan ng Pangulo at ng iba pang matataas na opisyal. Pangatlo, pwedeng magtuloy-tuloy ang kaso at sa technicalities o kakulangan ng ebidensya, madismiss ang ilan o lahat ng charges. At pang-apat, pwede ring maging kombinasyon ng mga ito. May conviction sa isang kaso, acquittal sa iba, at habang tumatakbo ang lahat, may parallel na investigasyong umiinit din laban sa iba pang personalidad. At mas mahalaga, sa tingin mo ba, aabot ang kaso hanggang sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan? O mauuwi lang ito sa isa na namang kwento ng maingay sa simula, tahimik sa dulo? Ikaw mismo, may boses ka sa usaping ito, kaya pag-usapan natin sa comments.